So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, naniniwala pa ba kayo dito? Yan o, sa kanilang panibagong naratibo. So, ano yung naratibo nila mga minamahal? Bomb threat, disrupt, OVP operation. So, ang nangyari daw po mga minamahal, abay parang mukhang tinataniman, naka-receive ng text ang kanilang empleyado sa Office of the Vice President na bobombahin daw po ito. So, ngayon, nagpanik yung nagtatrabaho sa OVP. Abay, nagsilabasan sila at lumipat sa isang safe na lugar. Niwala kayo? Mga minamahal, sige nga, kung ako yung Marcos administration, gagawin ko ba yun? E di mas masisira yung pangalan ko niyan. Kasi ganito yung gusto nilang gawing naratibo. Ay, grabe naman yung rehimeng Marcos. Pinakulong na nga si Digong, tapos bobombahin pa si Sara Duterte, yung kanyang opisina. I think kung ako yung tatanungin, abay mukhang ganun nga po mga minamahal, yung kanilang naratibo. Meron akong naalala Kasi nung panahon ni Pinoy, 'di ba? Naalala ninyo yung tanimbala sa NAIA? Isa din 'yun sa dahilan kung bakit nanalo itong si former President Duterte at kinalaunan, nalaman din natin na yung tanimbala na yan ay gawa-gawa lang din naman pala ng isang kaibigan, kawani, ni Gloria Macapagal Arroyo. Alam naman natin itong si GMA ay Maka-Duterte. So, pinagplanuhan. Diba? Naalala ninyo yung tanimbala? Kaya nagalit yung mga OFW. Nanlilisik sila sa galit. Ano ba yan? Baka mabiktima din kami ng ganyan. Kaya ano yung nangyari? Nakakuha ng malaking boto itong si Kadigungan. Because of the OFW's anger to the administration ng former president na si Aquino. Sino ba yun? Si Cusi? Si Cusi ba? If I am not mistaken, mga minamahal. Diba? Si Cusi yung ginamit ni Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Kasi siya yung head ng Manila International Authority. Kaya alam naman natin na si Cusi is malapit kay GMA. And if you will connect the dots, si GMA ay isa po sa mga sumusuporta kay former President Duterte. And eventually, itong Cusi, yan, itong Cusi na to, ay naging parte ng PDP laban. So, lahat na lang tanim. Ano ba naman? Wala na bang bago? Tanim droga, tanim ebidensya, tanim bala, ano pa ba? Tanim piatos. Sino pang tinatanim? Mga minamahal. Tanim piatos, tanim prutas, ano pa ba? Tanim asim, diba? Tanim kamote, tanim cellphone, ay ang dami ng tinanim. Ay madami din kayong aanihin yan. BP Sara Duterte. Yan, ang hilig nilang magtanim. Pero pag nilalatagan sila ng mga ebidensya, mga minamahal, diba? For example, confidential funds. Diba? May mga legit na evidences. Abay, todo tangge. Mahilig lang silang magtanim. Tapos, pag sa kanila naman mga minamahal na merong facts, na merong ebidensya, galit sila. Diba? Matatandaan ninyo mga minamahal, ito, si Nitch Itay, isang drug lord na ang ngalan ay Samuel Uy, nagbigay ng money. Si Nitch Itay, kanino siya nagbigay ng pera? Sige nga, hulaan ninyo. Ang makahula, isa-shout out ko. Si Nitch Itay, na isang tumatanggap ng drug money, allegedly, dito kay Sammy Uy, diba, na isang drug lord. Di umano ay, may nag-comment si Sara. Which is, ito na nga, yung sa Quadcom nung December 25. Which is, yan po yung inireveal din ni former Senator Antonio Trillanes. Ito, tingnan ninyo mga minamahal. Yan. Quadcom calls for further probe into Sara's alleged ties to drug money. Nako po, hindi sa akin galing to
O, basahin natin tong balitang to, mga minamahal, na i-connect tuloy natin. Quadcom calls for further probe into Sara's alleged ties to drug money. O, the House Quad Committee, in its 51-page report, recommended that the Anti-Money Laundering Council, or AMLAC, investigate alleged joint bank accounts held by former President Rodrigo Duterte and his daughter, Vice President Sara Duterte, reportedly linked to funds from drug lord Sammy Uy. Sino nakakakilala kay Sammy Uy? Si Sammy Uy po, mga minamahal, ay mayroon pong relasyon kay Michael Yang. O, si Michael Yang nakilala sa issue ng Paramali. Panahon ng ano? Pandemonyo. Sabi dito, the Quadcom cited testimony from former Senator Trillanes regarding bank accounts shared by Dutertes, into which millions of pesos were allegedly transferred by Uy, a known campaign donor. Trillanes claimed that between 2011 and 2013, over 133 million was funneled into accounts of the Dutertes and their associates. These transfers include 14.88 million to VP Sara's account and 15.65 million to former President Duterte. And 41.2 million to Davao City Mayor Sebastian Duterte and 42.6 million from President's domestic partner Hanelet Avancenia. Talaga namang pinaulanan ng pera ng isang drug lord, di umano. Naku po. Paano nalaman to ni Trillanes? The transaction were linked to managers check traced to Uy, who was named by confessed hitman Arturo Las Cañas as a drug lord in his testimony before the International Criminal Court. Grabe, buti na lang may Arturo Las Cañas, no? Siguro si Las Cañas, pati si Edgar Matubato, yun yung nagpadiin kay Kadigungan doon sa ICC. Diba? So, the former President Duterte vehemently denied the accusation, once again offering to assign a bank waiver but later retracting, stating he would only do if Trillanes hung himself. Diba? Sabi pa nga ni Digong. Sabi ni Trillanes, sige nga, pirmahan mo yung bank waiver mo. Gumaganon si Trillanes. Sabi niya, ni mo, uy. Ginaganon niya. May condition pa. Diba? Kung hindi ba naman tanga, kung talagang wala kang tinatago, pirmahan mo yung bank waiver ng magkaalaman. Kaso ayaw. Diba? So, meron niyang tinatago. Duterte also testified before the House Committee taking full legal and moral responsibility for drug war that claimed thousands of lives according to the official reports. Anyway, mga minamahal, yung punto kasi dito, ang hilig nilang magtanim. Tapos ngayon, kapag merong mga legit na ebidensya sa kanila, hindi nila masagot. 'Di ba? Yung mga facts, mga alleged sa kanila, hindi nila masagot. Pero magaling sila sa mga tanim-tanim. Ay, naks! Sana all, nagtatanim. 'Di ba? Si Dilima, tinaniman ng ebidensya. Sino pa ba mga minamahal ang tinaniman ng ebidensya? Sino pa? Bukod kay Dilima. Yung mga kalaban nila, mga minamahal, tinaniman din ng ebidensya. Si Trillanes, ginawa ng kwento patungkol sa West Philippine Sea. Diba? Ang dami pa. Diba? So, para sa akin, mga minamahal, huwag na kayo maniwala dito sa mga tanim-tanim nila na yan. Diyos ko, narrative lang nila yan. Oo, nagtatanim nga sila ng piatos eh. Nagtatanim sila ng cellphone, kamote, mangga, Team Asim. Diba? Ang dami nga nilang tinatanim eh. Bala pa kaya? Bomba pa kaya? There's nothing, new. Wala na tayong mahihita pa. Mahilig talaga silang magtanim. And partinata ng buhay nila yung pagtatanim. Diba? Sa sobrang pagtatanim nila, tingnan nyo yung naani nila. Diba? Kulungan sa ICC, impeachment. Yan yung naani ng kanilang pagtatanim. Diba? Lahat ng tinatanim, may bunga, siya din ang aanihin. Alright? Yan po mga minamahal. Anyway, it's me again.
Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe mga minamahal and hit the notification bell for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.